Ako na nag-change oil mga sangkay para matuto rin ako. Mahirap kasi yung aasa tayo sa mga mekaniko, magastos masyado yun. Welcome to my vlog, Yairong Gala. Enjoy. Okay, let's go. Na walang hangganan na respeto habang puntang nila sigaw silipin ang mata. Kaya meron natin, nilipat natin dito sa harapan kasi dati yung stock niya dito nakalagay dati. Nahihirapan ako dito, mas maganda. Yan, sad meron natin, ganda na. Sabihin, trapal pinarinahan. Ngayon naman mga sangkay, magkakabit tayo ng trapal. Kailangan natin barinahan kasi sobrang kunat. Kakaiba yung tela niya. Napakakunat, hindi kayang butasan ng kahit na matulis na bagay. Parin ang pinambutas ko para malagyan ng Chonggo. Chonggo kasi ang pangalan ng pinakabutonis niya. Itong trapal na to ay in-order ko lang to. Pinagawa ko sa kapitbahay namin na nananahi. Ibang klase yung tila niya, napakakunat. Shout out sa iyo sa na-orderan ko ng trapal. Ariel yata ang pangalan nun, kapitbahay namin. Shout out, salamat sa trapal. Para hindi makapasok sa loob. Ito yung diskarte ka mga sangkay. Itong sapin na to, mabilis to magpakalawang. Pagka basa sa ilalim, hindi basta-basta sa natutuyo. Kaya kailangan, kung nakagarahe lang naman ang sasakyan nyo, hindi naman kayo maalis lagi. Mas maigi pang tanggalin na lang. Pagka alis na kayo, pwede naman ikabit. Madali lang naman sa ikabit. Ito isa sa may passenger seat. Kailangan natin itong tanggalin siya kung nakagarahe lang naman natin yung unit. Ayan. Tapos lilinisan natin siya. Ma'am, buksan mo. Ayan. Yung mga dugtungan niya, lalagyan natin ng langis. Puti. Puti yung ginagamit ko para iwas kalawang.
Kahit ibalik mo yung sapin, mabasa man siya sa ilalim, hindi siya basta-basta kakalawangin. Tungan niya na malagyan ng langis. Ito ang aking paraan o diskarte para hindi kaagad sa kalawangin. Kasi mahirap na mga sangkay pag naumpisan siya ng kalawang. Tuloy-tuloy na yan. Mga sangkay, susubukan natin mag-change oil ngayon ng ating Bajaj RA. First time ko mag-change oil. Bali, hindi ko pa sa kabisado i-change oil, pero tatry ko. Nanood ako sa tutorial sa YouTube. Kaya ngayon, yung napanood ko, tatry ko dito ngayon. Ngayon ang gagawin ko muna, subukan ko muna mag-change oil. Yung mga gamit natin. Itong langis in-order ko lang sa online. Ito naman yung oil filter. I-jack natin para tumaas kasi sobrang baba, nahihirapan ako sa pagsuot sa ilalim. Wala akong back rings mga sangkay, nakalimutan ko. Medyo malayo kasi yung pinaparkingan ko dito sa bahay. Ito lang muna ang ginamit ko, tong open rings na 14. Ayan na mga sangkay. Medyo mahinang tulo kasi hindi pa nakabukas yung takip niya sa taas. Kaya buksan natin. Dito naman mga sangkay sa may gear oil. Buksan natin siya gamit tong 11. Sangkay. Tapos yung dito sa taas, buksan din natin itong takip na to, ibabaw ng transmission dito sa ibabaw ng propeller. Okay na. Medyo aware lang tayo dito mga sangkay, dito sa ano niya, pinaka washer. Importante kasi ito. Pag nawala kasi ito, tatagas yung ano natin sa ilalim, yung takip. Naging experience ko kasi ito nung pag-change oil ako ng aking motor na Yamaha single. Nawala ko ito, kaya tagas ng tagas yung langis. Akala ko may problema yung makina. Kaya ito ingatan natin. Pero yung takip niya sa taas, ito yung itsura niya. Ako na nag-change oil mga sangkay para matuto rin ako. Mahirap kasi yung aasa tayo sa mga mekaniko, magastos masyado yun.
Kaya ang ginagawa ko, kung kaya ko naman, ako na lang gumagawa para kahit paano makatipid. Mahirap kasi yung tuwing may gagawin tayo sa ating unit, tatakbo natin lagi dun sa paggawaan. Kung kaya naman natin mag DIY, tayo na yung gagawa para makatipid-tipid naman tayo. Ito yung mga gamit natin. Nagdala na rin ako ng grasa para isabay ko na rin yung nagrasahan. Ito in-order ko to sa online, pang tanggal ng kanyang filter. Ang filter niya ito, kasabay ito doon sa langis na binili ko sa online. Mamaya ititestig natin maglagay kasi wala rin akong experience maglagay nito. Kaya kung ginagawa ko tong video mga sangkay para dun sa mga ibang wala namang mga budget na pang pa-change oil, hindi kaya may mga gagawin na kahit mga ano-ano lang, yung wala kayong pambayad, ay ginana kayo na rin ang gumawa. Kung kaya ko, kaya nyo rin yun. Ito yung langis na nakuha natin mga sangkay. Medyo malinaw pa sa kulay verde pa yung kulay niya. Kaso lang, ang advice sa atin na pagka naka 1,000 kilometers na yung speedometer, kailangan na mag-change oil. Yung speedometer natin lagpas na sa 1,000, kaya napilitan na tayo mag-change oil. Ngayon naman ang gagawin natin ay papalitan natin ng oil filter. Ito siya. Ito yung oil filter niya, yan. Nasa kanang bahagi siya. Dito sa likuran ng ating unit. Yung pag-drain naman nandito sa may kaliwa, sa may baba. Ito naman yung filter niya, oil filter. Subukan naman natin ngayon buksan. Gamit nitong nabili natin sa online, sa Lazada. Ngayon naman mga sangkay, balik na natin yung takip. Ito mga sangkay, kailangan close range dapat ang gamit natin dito. Kaso lang, nangyari nga sa akin, nakalimutan ko dun sa bahay yung back rings ko. Kaya napilitan ako nitong open range, gamitin muna. Buti na lang malambot lang sa kutin. Yan, tapos na. Tamang higpit lang to mga sangkay. Hindi natin pwedeng higpitan masyado, baka malos thread. Ilalagay na natin ang ating langis. Mami tayo ng imbudo. Dito, pakita mo. Yung mga sangkay, yung pangalawang litro na langis, ito yung kanina. Ang ilalagay natin, isa't kalahati. Wala tayong takalan. Dun sa ibang mga video na tutorial na mapanood ko sa YouTube, 1.6 yata, hindi ako magkakamali. Yung isa kasi 1.3. Bali 1 litro at saka 300 ml yung nilagay ng isang tutorial. Bali magkaiba sila. Kaya ilalagay ko naman sa akin isa't kalahati. Kung mali mga sangkay yung pag-change oil ko, sa mga nakakaalam, paki-comment naman para sa sunod alam ko na, at saka sa mga ibang makakapanood magkakaroon sila ng idea. Ito, hatiin ko lang to mga sangkay dito.
natin takip mga sangkay. Ito mga sangkay, nakuha nating langis dyan sa may gear oil. Bali nabawasan na siya kasi natapunan na konti. Ito yung gagamitin natin mga sangkay, itong tira natin sa engine oil. Ito kasing buti na to, buti ng mineral, 350 ml ang kailangan natin, 300 ml lang. Tatansyahin na lang natin. Yan, ganyan lang. Hindi na natin siya nagamitan ng air pressure kasi wala tayo nun. Ang kagandahan na lang nito dahil naka-stack yung langis na sa ilalim kasi hindi pa siya nagagamit. Bali ilang araw na siya hindi nagagamit. Kaya yung langis nasa baba. E pag drain natin hindi tayo mahirapan. Tsaka bawal talaga mag-change oil ng mainit pang makina. Pwede siyang malustrid yung tornilyo niya, tsaka yung langis nyon kalat pa yun sa buong makina. Ngayon mga sangkay, isasalin na natin to. Problema mga sangkay, wala tayong embudo. Kalimutan ko. Yung imbudo na dala ko, hindi kasi dito sa butas. Masyado palang maliit ang butas nito. Kaya tiyaga-tiyaga na lang mga sangkay. Balik na natin takip. Okay. Mga sangkay, try din natin maglagay ng grasa. Medyo marami pa naman sang grasa mga sangkay. Nabukan ko lang sang testingin. So, sunod, bibili na ako ng natawag na grease gun para hindi mahirap maglagay. Ang hirap pala dito, mahirap magtanggal ng ganitong guma. Yung lock niya mahirap tanggalin. Kaya sa sunod bibili ako ng grease gun para hindi mahirap maglagay ng grasa. Pati yung kabila, lagyan na rin natin ng grasa. Ayan masangkay, medyo marami pa naman ng grasa niya. Itong unit natin mga sangkay ay nasa 4 months pa lang po ito. Kaya tinisting ko sa grasahan sa may propeller niya. Pati dito sa kabilang bahagi, lagyan din natin ng grasa. Kasi ito yung ina-advise sa atin na kailangan inaalagaan siya ng grasa para tumagal ang ating unit. Itong nilalagyan ko ng grasa mga sangkay ay sa may propeller po ito. Dito sa may gulong. Itong in-advise sa atin. Kailangan alaga sa grasa. Ano mga sangkay? Tapos na. Shout out sa lahat ng membro ng Itim Toda. Shout out din sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa tiwala.
Hanggang dito lang muna ang video natin mga sangkay. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share sa video natin. Maraming salamat sa inyong lahat.